be sick. If God says, I will wipe the tears from... Hello mga abe, good morning. Ako po yung lingkod ko yung JDL and welcome to my channel. Ano po yung gusto kong i-share sa inyo ngayon? Early riser. Kaya ako medyo pumubulong kasi sobrang aga pa dito. Usually, gumigising si Miss JDL mga alas 7 or 6:30. Kung gumigising ako ng mga 4:30 or 5. Latest na yung 5:30. Pero, bakit pa early riser? I-share ko lang yung malaking bahagi ng paggising ng maaga dito sa Canada. Napaka-importante. Kasi karamihan ng mga naging trabaho ko dito sa mahabang panahon ay laging sa umaga. Bihirang-bihira sa gabi o sa mid-shift. At sa awa ng Diyos, hindi ako naging panggabi. Kasi naging panggabi ko sa Pilipinas, graveyard shift, napakahirap. Kaya siguro merong katuturan yung lagi akong ginigising ng maaga ng aking mga magulang bago pumasok ng eskwela. So, nasanay ako. At kung natatandaan nyo, yung sinasabi ng mga nakakatanda, kapag ka ikaw, kapag daw sa umaga, kapag ikaw late na, lahat ng biyaya, kapag nagbuhos ang biyaya ng Diyos sa umaga, mga latak na yung makukuha mo kapag late kang, kapag late kang nagising. Ganun yung mga sinasabi ng mga nakakatanda. So yun, nasanay ako ng umaga. At isa sa mga gusto ko pag umaga, hindi pa gano'n ka-traffic. Ikalawa, maaga papasok, maaga uuwi. No? Pero, ganun pa man, ngayon po ay Lunes dito. Karamihan ng papasok ngayon galing sa bakasyon ng holiday season. No? At kung kayo nasa opisina o saan man, lagi ko ang biro sa mga kakilala ko, ihanda nyo yung mga tenga ninyo. Dahil lahat yan sa opisina o sa trabaho, magkukwentuhan yan. At ang magiging dating sa inyo, na mas maganda ang buhay nila kaysa sa inyo. No? Hindi, joke lang yun. Pero may mga ganun ang pakiramdam mo na kapag nagkwento ang ibang tao, pakiramdam mo, napakaganda ng buhay nila kaysa sa inyo. No? So, kaya magtiis or magmuni-muni bago isipan yun. So, i-share ko lang yung mga ginagawa ko pag umaga. Ayan, titimpla ng kape. Papalabasin ko si Baltic. Ito yung aking mga ginagawa. Nakikinig ako nito. No? Mga sermon. Tsaka yung isang pinapanood ko, Storycon, habang nagmamaneho. So, isa na kaalaman ni spiritual at isa kaalaman sa mga social issues sa lipunan, lalo na sa Pilipinas. So, yun ang ginagawa ko. Kahapon, Epiphany o Three Kings, no? Nais ko lang i-share sa inyo yung napakagandang habilin o paanyaya or invitation sa atin. Alam niyo po kasi mga abe, naniniwala ako na sa lahat ng mga biyaya o blessings na natatanggap natin, tayo ay may responsibilidad o may pananagutan tayo na ibahagi yon sa ating mga kapwa, no? Ano mang blessing yan, no? Yan man ay physical o natutunan natin o kung ano mang kapangyarihan na ipagkaloob sa atin, kailangan natin yan ibahagi o may pananagutan tayo na gamitin yan na pantulong ng ating kapwa. So, napakagandang paanyaya po o invitation ang kahapon sa Epiphany na maaari natin gamitin ngayong unang Lunes ng bagong taon 2025 na ang tatlong hari or yung three wise men ay pagkatapos nilang dalawin si Jesucristo, sila po ay nag-ibang daan. Nasa scripture daw po yan. Sila ay umiba ng daan. Hindi na sila dumaan kay Herodes sapagkat mayayari sila kay Herodes. Yun po yung analogy doon. No? Kung ano man yung mga pinagdaanan natin ng nakaraan,
kung hindi man tayo naging matagumpay dyan at hindi man natin nagawa yung mga dapat natin gawin, we can change the course of our life. No? Kung dumaan tayo sa kanan at hindi tayo nagtagumpay o nagkamali tayo, pwede tayong dumaan sa kaliwa upang maiba naman ang daan. No? Napakagandang paanyaya ngayong bagong taon. Ang ibig ko pong sabihin, kung mga ginagawa natin hindi tayo nagtatagumpay at sa tingin natin ay mali yung ginagawa natin, huwag natin gawin. No? We change the course of our destiny. At yan po yung hamon, no, sa atin or invitation sa atin ngayong 2025 na gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga ng Lunes dito sa Canada. Mga Canadian dyan, mga Pilipino na bago sa Canada, kapit lang. No? I-enjoy nyo lang yung proseso ng buhay. Kahit saan naman tayo magpunta, kung hindi naman natin ini-enjoy ang proseso ng buhay at mapaghanap tayo sa lahat ng klase ng bagay, palagay ko mahihirapan tayo mag-adjust. Dahil tandaan natin, no, pag nagpunta tayo sa isang lugar, dapat tayo yung nag-a-adjust, hindi yung lugar yung mag-a-adjust sa atin. At humility is always the key. Yan lamang po. Mabuhay po kayo. Best regards, Kuya JDL.